2015, isang mahalagang panauhin ang matyagang inabangan ng milyon-milyong mga deboto. Isang pagbisitang 20 taong hinintay ng mga Pilipino, ang pastoral at state visit ng lider ng simbahang Katolika, ang kinikilalang Vicar of Christ, kinatawan ni Hesukristo sa mundo para sa mga Katoliko, si Pope Francis. Pagdasal niya po ako, babago yung buhay namin. Pag dumating na po si Pope, gusto ko po i-wish na makagraduate po ako. Wish ko para ang buong mundo magkaroon ng pag-ibig, pagmamahal, kapayapaan sa bawat isa. There's really nothing like a Filipino welcome. Ramdam na ramdam, napakainit, ang saya. Talagang Pilipinong-Pilipino, pati mga madre sumasayaw na rito sa aming likuran sa Villamor Air Base. Pati mga pare, mga bata, ang ganda ng mga tugtog, ang ganda ng kanilang props, bagamat napaka-simple lang, pero napaka-meaningful. At ayun nga, talagang ramdam na ramdam natin yung energy ng mga kabataan na narito. Mga kapuso, dumating na po sa Villamor Air Base si Pangulong Noynoy Aquino. Malinaw na hudyat po ito na papalapit na ng papalapit. Mel, ang eroplano ng Santo Papa. Ito po ang kuha natin ng eroplano. Ang inyo po napapanood ay ang Sri Lankan Airlines Airbus A340. Naririnig na rin namin sa himpapawid yung tunog ng kampana mula sa Manila Cathedral. At yan ay nagaganap ngayon sa lahat ng mga simbahan. Napaaga. Ay, si Popo! Sigawan ng mga tao, tignan mo. Ay, si Popo! Sus, nasilip lang sa bintana. Ayan na nga. Talaga naman. Kaya siya naparito upang isa dun sa mga nasalanta ng bagyo at lindol. Natutuwa siya na andyan tayo, nakita niya ang resiliency natin. At eto nga, mukhang nagmamadali na siyang bumaba, ano? Kaya ito, tuwan-tuwa sa... Talaga naman nakikita na sa mukha ng Santo Papa, nakangiti. Ayan na, titindig na. Sigawan ng mga tao, napaupo tuloy ulit. Ay, naku. Silip siya eh. Bukas na yung pintuan. Ayan ang kanyang pagbaba. Oh no! Uy! Ay, ang swerte ng mga kapulot. Naku! Ay, si Pangulong Aquino. Ayun, nagmano. Nagmano. Sinalikan. Bumalik. Sa sisig. Ito na yung mga abandonadong bata. Ito na yung mga bata. Touching moment din yung paghandog sa kanya ng bulaklak nung 2 batang napili, mga abandonadong bata. Ito si Lani Ortilio at si Mark Angelo. Masaya po kasi po, nayakap ko na po siya. Habang niyayakap ko po siya, sinabihan niya po ako ng yes, bienvenido. Akin po mabuhay lang po. Gagayain ko po siya. Tutulong sa kapwa-tao. This is Cardinal Luis Antonio Tagle.
of the Archbishop of Manila. Kapansin-pansin na nung kinakamayan niya yung mga obispo at yung kardinal, medyo mas matagal ng konti siya sa bawat isa kesa nung kinakamayan niya yung mga miyembro ng gabinete. Mga kaibigan niya kasi ito eh. Taon-taon kasi, kapulong. Hindi, Mel, ang ibig ko sabihin, taon-taon nakikita sila niyan sa Vatican. Ito na. Binabati niya mga bata na narito, mga sumasayaw. From here, from the red carpet, Mike, Mel, ang plano ay pupunta sila sa loob ng Kalayaan Hall. Hatbo ng mga tao dito sa labas ng Villamor Airbase ay talagang nakaabang na sa inaasahang paglabas dito ng Santo Papa. Ang sarap ng feeling dito. Kakaway lang ako, sisigawan na eh. Hoy! Kami rin dito sa Villamor. Ang daming nag-aabang sa aking likuran. Gusto rin nilang mag-express ng kanilang pagkagalak sa pagdating ng Santo Papa. Ayan. Nainggit naman kami dito nung nakita namin na Jessica at Arnold. Saan ka ba? Kaya mga tao dito ay talagang nagwawala rin dito. Ayan. Kanya-kanyang cheering squad ko na. Oh! Siyempre, hindi kami magpapatalo dito. Talagang kanina pa excited. Ang bilis kumapal ng bilang ng tao dito, no? Kaninang hapon, may nadadaanan ka pa rito, pero ngayon wala. Walang mahulugang karayom, di ba? Oo, hindi tayo. Eto kami nandito kami sa panulukan ng Taft at Quirino. At ito yung huling dadaanan ng Santo Papa bago siya makauwi sa kanyang home away from home na ang Apostolic Nunciature. Ayan na. Handa na kayo. Nasa taas pa rin. Under na yan. Ayan na, palabas na ng gate pa. Eto na. Tanaw naman namin eh. Lahat ay nakataas ang kamay kasi hawak yung kanilang gadget. Iba-ibang cellphone, mga tablet. Ayan na. Sa selfie, oh. Umiikot na po si Santo Papa sa pinakakanto at kumakaway na po sa amin. At ito yung Santo Papa, talagang lilingon sa kaliwa, lilingon sa kanan at panayang kaway. Ramdam na ramdam po ang pag-uumapaw ng kasiyahan ng ating mga kababayan na ilang oras na nagabang dito sa bahaging ito ng kanyang convoy. Ayan ang si Pope, kumakaway po rito. Ito na po yung pinaka-last stop bago siya makarating sa Nunciature. Humana na po ang Santo Papa dito sa Taft Avenue at nasa kaliwang bahagi na ang Apostolic Nunciature. At dito na ho siya magpapahinga matapos ang napakahabang biyahe. Kinabukasan nagtungo ang Santo Papa sa Malacanang. Sa guestbook ng palasyo, isinulat niya ang mga katagang, "On the President and people of this beloved land of the Philippines, I ask Almighty God abundant blessings of wisdom, discernment, prosperity, and peace." Dito tumatak rin sa kanyang talumpati ang panawagan sa mga opisyal ng gobyerno na tanggihan ang lahat ng uri ng katiwalian. Kung kagabi, Pope Mobile ang ginamit nila, papunta nga dun sa Apostolic Nunciature. Ngayon, isang closed vehicle ang ginagamit nila. At, pero bukas yung kumakaway pa rin si Santo Papa. Bumabiyahe na po ang Santo Papa at yan po ang kanyang aktibidad ngayon ay patungo siya dito sa palasyo ng Malacanang.
Parang abot kamay na niya yung mga tao. No? Nandito kami ngayon sa Malacanang grounds kung saan naghihintay na ang lahat para sa pagdating ng ating mahal na Santo Papa dito sa Malacanang. Nandito ang mga empleyado ng Malacanang. Nakahilera na rin dito ang mga cabinet secretaries. Sinalubong na po ni Pangulong Noynoy Aquino ang ating mahal na Santo Papa. Ayun, may baby. Nagpa-bless. Abay, ang swerte naman itong batang ito. Ayun na naman. Swerte. Yan ang mga masiswerteng staff ng Malacanang. Ayun. Tama, nakaligtas sa ano? Security yung bata. Bilang dumiretso. Ito ang pang-apat na papal visit sa ating bansa. 1971, dumating si Pope Paul VI. Sinalubong siya ni then President Ferdinand Marcos. 1981, dumating si Pope John Paul II. Ang sumalubong din sa kanya ay si Marcos. At noong 1995 ay dumating uli si Pope John Paul II for his second visit. Ang sumalubong naman sa kanya ay si then President Fidel Valdez Ramos. And now, ngayon nga itong pagsalubong sa kanya ni Pangulong Aquino nitong kay Pope Francis. Ladies and gentlemen, His Holiness Pope Francis and His Excellency Benigno S. Aquino III, President, Republic of the Philippines. Ang Pangulo tila nagsumbong naman sa Santo Papa tungkol sa ilang opisyal ng simbahan na minsan ay sumalungat sa kanyang administrasyon. There was a true test of faith when many members of the church, once advocates for the poor, the marginalized, and the helpless, suddenly became silent in the face of the previous administration's abuses, which we are still trying to rectify to this very day. In these attempts at correcting the wrongs of the past, one would think that the church would be our natural ally. In contrast to their previous silence, some members of the clergy now seem to think that the way to be true to the faith means finding something to criticize, even to the extent that one prelate admonished me to do something about my hair, as if it were a mortal sin. Is it any wonder then that they see the glass not as half full or half empty, but almost totally empty? The bishops of the Philippines have asked that this year be set aside as the year of the poor. I hope that this prophetic summons will challenge everyone at all levels of society to reject every form of corruption which diverts resources from the poor. May it also inspire concerned efforts to ensure the inclusion of every man and woman and children in the life of the community. Po mga kapuso ang naging mga talumpati na Pangulong Aquino at Pope Francis. At kaya na nga pagkatapos nito ay inaasahan natin pupunta pa siya sa Manila Cathedral. He is now in front of the Manila Cathedral. Ayan, humarap ang Santo Papa. Sa napakaraming taong naghintay sa kanyang kumaway. Nung unang nagdeklara na magkaroon ng diocese sa Pilipinas, ang Maynila ang unang-unang diocese. Kaya nga, tila ito yung inang simbahan ng buong Pilipinas. Kaya nga, pinipili na dito tipunin yung mga pari ng buong Pilipinas. Excited lahat. Ang isang naging reaksyon ng mga pari, nagkuhaan ng pictures, parang gustong lahat maka-selfie sa Pope. Ang misang ito ay eksklusibo po para sa mga miyembro ng kaparian, sa mga arsobispo, sa mga religious.
Nagsimula sa isang tanong ang unang misa ni Pope Francis sa bansa. Do you love me? Then, thank you very much. I read the word of Jesus. Pero seryoso ang kanyang mensahe sa mga tauhan ng simbahan. Mamuhay daw ng simple upang maintindihan ang tunay na nararanasan ng mga kapuspalan. For all of us, it means living lives that reflect the poverty of Christ, whose entire life was focused on doing the will of the Father and serving others. Only by becoming poor ourselves, by stripping away our complacency, will we be able to identify with the least of our brothers and sisters. Indeed, you are Peter, the rock upon which Jesus builds his church. You are Peter who comes to strengthen your brothers and sisters in faith. We welcome you, successor of Peter, to this blessed land of untiring hope, of infinite music, and of joyful faith. With your visit, we know Jesus, only Jesus, will renew and rebuild His church in the Philippines. Mabuhay po kayo, Santo Padre. Pagkatapos ng misa, inakala ng lahat na lalabas sa main door ng Manila Cathedral ang Santo Papa. Pero maging ang mga miyembro ng media, tila nalusutan niya. Yun pala, dumaan siya sa likod ng simbahan, naglakad at dumiretso sa Tulay ng Kabataan, isang institusyong kumakalinga sa mga street children. Ito mga bata, nag-wish as Christmas wish na dahil kasi ang lapit-lapit nila sa katedral, kung pwede silang puntahan, pumunta naman siya. Pero, hindi ito sa itinerary. Hindi ito official. And so therefore, meron din gantong style ng Santo Papa na bibiglain niya. And definitely, naglakad lang siya papunta ron sa lugar na yan. At ngayong hapon, makikipagpulong si Pope Francis sa ilang pamilya sa Mall of Asia Arena. Na hindi na magkamayaw yung ating mga kababayan sa kanilang pagsalubong dito kay Pope Francis. Kaya nga talagang naghihiyawan, nagwawagay-waya na yung mga banners, saka yung mga camera ng mga tao dito. Pope Francis! Pope Francis! Ang mga tao po ay halos nasa gitna ng karsada, no? Pero ito yung within the concrete barrier. Sa loob ng ilang sandali, magsisimula na nga itong meeting of the families dito nga sa MOA Arena. Hindi ho siya misa pero liturgy of the word, isang parang prayer gathering
para sa mga kalahok nga dito. Ayan po, nagsisigawan ho yung mga tao, winawagayway ang mga bandera ng Pilipinas at ng Vatican. Hindi na po nasunod ang mga bili na manatiling nakaupo dahil talagang nakatayo ang mga kalahok po rito ay nakataas ang kanilang mga kamay, hawak-hawak ang kanilang mga gadget para nga ma-capture ang napakatamis na ngiti ng Santo Papa dahil sa napakainit na pagtanggap sa kanya dito sa MOA. Nasa likod yan! Pababa na! May mga binibigay na gift, no? Oo. Meron. Regalo, either sulat yan o rosaryo. Wow. Imahe ng Birhen, inaangat rin, ano? Naku, nahawak. Oy, nahawakan nila. Kami ang pamilya Dizon. May mga panoong nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit, ang mga pinagdaanan namin ang siyang nagturo sa amin na maging isang Kristiyanong pamilya na namumuhay sa pagmamahal. Very attentive siya kung ano man yung sinasabi ng bawat nagsishare na family. Talagang mapapansin mo na sinasaloob niya. Tapos makikita mo na yung pag-response niya na nakaka-inspire. Nag-kiss kami sa ring and then may inabot yung nanay ko, yung skull cap. Then si Pope, isinuot sa ulo niya yung skull cap. Kaya lang medyo maluwag. Binalik niya sa amin. Sabi ko nga sa kanya, no Pope, this is for you. Sabi niya, no, just keep it. Every time you see this, you will remember me. And then you pray for me. A mí me gusta mucho esto de soñar en una familia. I like this idea of dreaming in a family. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, los chicos no crecen, el amor no crece, la vida se debilita y se apaga. When you lose this capacity to dream, then you lose the capacity to love, and this energy to love is lost. Yo quiero mucho a San José. I like St. Joseph very much. Porque es un hombre fuerte y de silencio. He was a strong man of silence. Y en mi escritorio, and on my desk, tengo una imagen de San José durmiendo. I have an image of St. Joseph sleeping. Y durmiendo cuida la iglesia. Sleeping, he looks after the church. Yes, he kind of it. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José. When I have a problem or a difficulty, I write on a piece of paper and I put it underneath his statue. Para que lo sueñe. So that he can dream about it. My families bring children into the world, train them in faith and sound values, and teach them to contribute to society. They become a blessing in our world.
mensahe ng Santo Papa ang pagkalinga sa mahihirap nating mga kababayan. Ito rin ang kanyang binigyang diin sa pulong niya sa 40 paring mga Heswita sa Apostolic Nunciature, bagay na wala raw sa original niyang schedule. Everything love and serve the Lord. It's a very informal meeting. It's not yung parang mayroong magsasalita na ganun lang yung pagpasok sa Santo Papa, kinakamayan kami bawat isa, tapos nagkaroon lang parang dialogue, parang kwentuhan. We Jesuits make a fourth vow to the Pope. So it's very much part of our identity and mission, this contact with the Pope. We see the Pope as someone who gives us missions. Ito yung palagi ng paulit-ulit niya sinasabi na you have to reach out to the peripheries, yung aming trabaho sa mga mahihirap, at saka ginagawa na namin, ginagawa ng mga Jesuits yan. We have also another way of putting this in terms of the mission of the Jesuits. Ito yung the service of faith and the promotion of justice. Ang kagustuhang dumamay sa mga nasalanta ng Bagyong Yolanda ang nagtulak sa Santo Papa na bumisita sa bansa sa pagdalaw ni Pope Francis sa Leyte. Tila sinubok siya ng langit. Bumagyo, nagdulot ito ng aberya, pero hindi siya natinag. Kinabukasan January 17, ikatlong araw ng papal visit, patuloy ang paglakas ni Bagyong Amang. Malaking tanong po ngayon kung makakalanding yung eroplano na lulan si Pope Francis. Lalo't masungit po ang panahon ngayon sa Tacloban City. Alam naman natin na talagang nagbabadya itong Bagyong Amang. Before the descent, doon medyo pumasok pa kami sa clouds. Medyo nag-experience moderate turbulence. Of course, you feel pressure on every time you fly a very, very important passenger. No? You have the Pope inside the aircraft. You know you're safe. You will be safe. Magdamagan, hindi umalis yung libo-libo nating mga kababayan dito sa apron na tinatawag, yung katabing-katabi ng airport. Alam mo, nakakabilib ang ating mga kababayan. Mula pa kagabi, naglakad sila. Tama-tama yung tawag sa kanilang pilgrims kasi naglakad sila ng napakalayo. Kilo-kilometro yung pila para sila'y makapasok dito sa lugar na ito. At alam mo, Mel, wala silang alisan, walang tulugan. Hindi natin maintindihan mismo bakit ganito, no? Sabi nila, ma'am, signal number 1 lang yan. Yung Yolanda nga, nakaya namin It's a sea of yellow ponchos dito sa apron na kung tawagin nila. A little backgrounder lang. Dito sa lugar na ito, Mel, alam mo, andito ako sa Tacloban 1 to 2 days katatapos sa bumagsak ni Super Typhoon Yolanda rito, no? Alam mo, nakakatuwa, parang napaka-symbolic, napaka-meaningful na dito gagawin yung misa ng Santo Papa kasi ito turing na itong sacred place dahil babasbasan mismo ng Santo Papa. We were all praying na talagang makababa kami. Puro clouds lang talaga yung nakikita namin. Ngayon ayan na si Pope Francis. Naririnig nyo, Mike, Mel, yung sigawan ng mga kababayan natin dito. Winawagayway nila yung mga daladala nilang mga banderita. Touchdown! Pag ng airplane, kung nag-touchdown siya, nagpalakpakan yung mga tao. Pinatawag kami isa-isa just to have the opportunity to, probably get his blessings and hold and kiss his hand.
ngayon nga po ay ito, nakasakay siya sa Pope Mobile, isa-isang iniikot itong mga kabataan na sumalubong po sa kanya. No? Ako talagang nakakapanindig balahibo itong nangyari po na pagdating po ng Santo Papa dito. At subukan po natin na makalapit kahit papano dito sa Santo Papa. Ako, nandito siya. Ako, Pope! Vicky, banggitin lang natin yung mga sumalubong po kay Pope Thank you very much. I love you. Niya ng hagdan ng eroplano. Ayan po ang tinatawag nilang rockstar Pope. Akala daw nila good manager lang yung kanilang inelect. Hindi raw nila in-expect they elected a rock star. Yan po, the People's Pope. Bumaba yung Pope, nakita niya na lahat ng tao nakakapote na yellow, yung pinamimigay ng local government. Siya mismo ang nag-decide na yan ang gagamitin niya para sa misa. In fact, sa umpisa, gusto ng Vatican security na magmisa na lang siya sa sacristy tent. Pero ang sabi yata ni Pope na gusto niya lumabas sa mga tao. Permítanme esta confidencia. I'd like to tell you something close to my heart. Cuando yo vi desde Roma esta catástrofe, when I saw from Rome that catastrophe, sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say. Pero estoy. But I'm here. Que Jesús es el Señor. I've come to tell you that Jesus is Lord. Que Jesús no defrauda. And He never lets us down. Tantos de ustedes han perdido todo. So many of you have lost everything. Yo no sé qué decirles. I don't know what to say to you. Él sí sabe qué decirles. But the Lord does know what to say to you. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio. All I can do is keep silence. Y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Pero tengan la seguridad de que Jesús no defrauda. But please know, Jesus never lets you down. Tengan la seguridad que el amor y la ternura de nuestra Madre no defrauda. Please know that the love and tenderness of Mother Mary never lets you down. No estamos solos. We are not alone. Y también tenemos muchos hermanos. We also have many brothers que en este momento de catástrofe vinieron a ayudarnos. Who in this moment of catastrophe came to help you. Let us move forward, always forward. Thank you very much. Motorcade ni Pope Francis at gumagalaw na po papalabas ng Tacloban Airport. Naka-Pope Mobile po siya at tulad ng mula nung siya ay dumating, kaliwat kanan, lalo niyan mga Taclobano na sinabihan niya, hindi kayo nag-iisa, kasama nyo si Jesus, kasama nyo ang
nanay ni Jesus. Papalabas na siya at parang umpisahan na yung kanyang motorcade papunta dun sa downtown Tacloban. This is almost 12 kilometers all the way to Palo sa Leyte. Alalang-alala kami na baka hindi matuloy yung pagbisita ng Santo Papa. Pero yung nakapagbigay sa amin ng pag-asa, kasi even before, sinabi ng Santo Papa na yung purpose niya ng pagpunta dito sa Pilipinas is really to visit Leyte. Dapat ay palabas na yung iba, biglang nagbalikan nung nakita nila na malapit na. Kanina nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung ilan sa mga kababayan natin na survivor ng biktima ng bagyong Yolanda. Katunayan, napaiyak pa nga sila dun sa pangyayari. Damang-daman nila yung homily ni Pope Francis. Pinanggit niya na Jesus never lets us down. Hindi tayo pinapabayaan ni Jesus. Di masukat ang kanilang tuwa na personal na makita ang tinaguriang People's Pope na sinadya ang kanilang lalawigan para mabigyan ng inspirasyon ang mga patuloy na bumabangon mula sa Super Typhoon Yolanda. Ang pamilya ni Mary Jane Arias na nakatira sa isang barong-barong sa tabing kalsada, mas maswerte. Sa tapat kasi ng kanyang bahay, bumaba ang Santo Papa. Nung malaman namin pupunta na dito si Pope, balak na talaga namin pumunta dun sa bahay ng kapatid namin kasi malapit lang sa may kalsada. Ako gusto ko talaga pumunta sa may airport kasi nga may baby ako, hindi talaga ako makakapunta doon. Malaman namin na papunta na siya sa amin, ayun, sigaw na kami sigaw. Pope Francis, Pope Francis. Nakita na siya sa amin, hindi namin nakalain nga bababa siya sa amin sa may malapit sa bahay ng kapatid ko, yun na nga. Na-shock na kami pagkita kami sa kanya. Yung mga bata tuwang-tuwa. Nanonood po kami TV. Sabi nila malapit na. Kita namin masaya kami. Kita namin bumaba siya. Pupunta man sa amin. Nag-pray po siya sa amin. Nag-bless kami. Kanya. Hindi ko ma-explain kung bakit kami pa. Sa dinami-dami ng tao. Bakit kami yung pamilya na piling niyang puntahan at saka huminto pa siya sa amin talaga. Masaya po ako kasi nakita ko si Ibong Francis. Sana po Ibong Francis malakas, masaya siya. Hindi niya malungkot, maligaya, maluksog. May sasabihin ka kay Pope Francis na hindi mo nasabi sa kanya nung nakaharap mo siya. Ano yun? Sabihin ko sa kanya, papasalamat ako kay Pope Francis kasi kahit masama yung panahonin, pumunta talaga siya dito sa amin, sa Tacloban. Gusto niya talaga makita yung mga survivor ng Yolanda. Maabutan niyo si Pope. Pinalikan niyo po. Oo. Ayan. Uy, dumating na. Sa Panayan, sa tirahan ng Arsobispo ng Palo. Ang Archdiocese ng Palo, ang siyang nakasasakop sa mismong Palo at kasama din sa Archdiocese na yan ang lungsod ng Tacloban. Si Micaela Papa po ay nasa Archbishop's residence sa Palo. Micaela? Yes, Mel, kahit nga tuloy-tuloy yung pag-ulan dito, ay tuloy-tuloy din yung kasiyahan at excitement ng mga tao dahil ilang sandali pa lamang nakalilipas buhat nang dumating dito ang Santo Papa. Katunayan, napakalapit ng aming live point sa kanya, mga 20 feet away lang. At makikita mo, napaka-warm talaga nung kanyang ngiti. Pero ngayon, nakapunta na siya dun sa tuktok nitong Borol dito sa Gonzaga House kung saan nakasituate yung mismong Archbishop's residence. At dito nga magkakaroon siya ng maliit na salo-salo kasama ang nasa 30 biktima ng kalamidad dito sa Kabisayaan. Yan nga yung mga Yolanda survivors at survivors din ng Bohol earthquake.
Sarado sa media at sa publiko ang salo-salo ni Pope Francis kasama ang mga nakaligtas sa bagyong Yolanda. Gusto raw kasi ng Santo Papa na maging mas makahulugan ang kanyang pakikiramay sa kanilang kawalan at ang kanyang pagpapahayag ng paghanga sa tibay ng kanilang pananampalataya. Ibinahagi sa amin ng isa sa mga survivor na nakasalo ni Pope Francis ang mga nangyari. Mga alas 12 ng tanghali, dumating si Pope Francis at inisa-isa niya kaming nilapitan at ikinis niya yung kamay niya na may ring. Habang kumakain, nagtanong si Cardinal Tagle kung sino yung pangalan namin at kung sino yung mga namatay. Sabi ko, I lost my grandmother, my mother, my 2 sisters, and 1 brother. Bawat isa po sa amin ay binigyan po ng 10 segundo po para magkwento. Yun, sinabi ko sa kanya yung namatay po yung magulang ko, yung father at saka yung mother ko, yung asawa ko, yung 2 kong kapatid at saka na babae at saka yung 2 kong pamangkin na lalaki. Nakita namin si Pope Francis kahit 15 minutes lang, hanggang nabawasan yung lungkot naming nararamdaman. Yung 30 na nandun na makakasama ng ating Santo Papa ni Pope Francis sa pananghalian, they represent all of us. All the victims, all the survivors, all the people who suffered, not only the calamity experienced during Yolanda, but other calamities experienced here in the Philippines that even reaches to Bohol with the earthquake. Si Rhea Santos ang tawagan natin, nasa katedral pa rin ho siya. Rhea? Yes, Mel at Mike. Nako, walang lakas ng hangin at ulan ang talaga namang yayanig sa pananampalataya ng mga Pilipino, lalong-lalo na ang mga kapuso natin dito sa Palo, Leyte. Hindi talaga sila natinag, hinintay nila ang Santo Papa. Ayan! Santo Papa! Pope Francis! At yung pinapakita namin ngayon, ito ang Children's Choir, na gumawa ng mga bleachers sa gilid ng munisipyo ng Palo kung saan nakaupo dyan. Ngayon, naka-standby yung 4 to 12 years old na mga kabataan natin at kumakanta sila ng Latin. Alay nila ito sa Santo Papa. Ang pagkakatanda ko, parang ang pamagat ng kanilang kanta ay Amare et Servire. Sinerch ko ano ibig sabihin yon? Love and service. Yung pagbisita ng ating Santo Papa ay parang Yolanda. In a sense na kahit sino yung tanungin mo dito sa Archdiocese of Palo, ay may sarili silang kwento kung ano yung experience nila during the Super Typhoon. Sa pagdating ng ating Santo Papa, ganun din. Pag-alis ng ating Santo Papa, kahit sino yung tanungin mo, they have their own experience how they were able to meet and greet the Holy Father. Kapapasok lang po ng balitang ito, mapapaaga po ang pag-alis ni Pope Francis sa Leyte. Si Marisol Abduraman na may detalye po niyan. Marisol, ano yung balitang yan? Mike, oo, galing mismo yan, yung confirmation na yan galing kay SALG Marojas. Sa ongoing na press conference, sinasagawa ngayon, kanyang inensyon na mapapaaga na nga ang alis nitong si Pope Francis. Kaya bago para maglandfall si Amang sa Borongan Eastern Samar, ay sinisiguro nila na dapat makaalis na nga itong paper plane mula doon sa Tacloban. Signal number 2 tayo sa mga panahon na yon. Napaikli nga yung pagbisita niya, pero I don't think in general na disappointed ang mga tao dito sa Archdiocese of Palo. Bilin ng Santo Papa, dapat lahat ng nakatakda o nakaschedule na aktibidad, dapat tapusin lahat. Mike, nakikita natin na nag-a-assemble na yung ilang representative nitong Pope Francis Center for the Poor at mga mukhang kinatawan ng Vatican dito dun sa harapan nitong center. Kung kaya naman inaasahan na bababa na any minute now itong Santo Papa. Ayan na nga, bumaba
bumaba na nga yung Pope Mobile patungo dito sa Pope Francis Center for the Poor. Ipinakomisyon o pinagawa nga ito ng Vatican ng Pontifical Council Cor Unum at ito ay para sa mga matatanda, mga naulila at mga may sakit na biktima ng bagyong Yolanda. Ayan na. Binuksan na yung gate, Mel, dito sa gilid ng Palo Cathedral kung saan inasang papasok yung motorcade ng Santo Papa. Nakapasok na kami sa loob mismo ng cathedral. Nandito na kami, papunta na po ng altar ang Santo Papa. La vostra accoglienza. Thank you for your very warm welcome. Cardinale Tagle e il segretario di Stato, Cardinal Parolin. Here is the Secretary of State, and today it's his birthday. Ma si li canta alcuna cosa? Yes. Devo dirvi una cosa che a me non fa piacere dirla. I'd like to tell you something that displeases me. Secondo grado che gira. There's a second grade typhoon, unfortunately, or storm that is around us. E I piloti dell'aereo ci hanno detto che dobbiamo uscire a luna. And the pilots of the airplane have insisted that we have to leave at 1 o'clock. I apologize to you all. Dejemos todo en manos de la Virgen. But let us leave everything in the hands of Our Lady. Así que yo ya me tengo que ir. Because I have to go now. Pero vi chiedo due cose. I ask you for two things, please. First, pray for me. Second, be quiet. Labas na kami ngayon ng Palo Cathedral. Sinuotan na siya ng kapote kasi malakas pa rin ang ulan dito at malakas pa rin ang hangin. Si Love ang Si Love, alam mo si Love? Tacloban to. At hindi lang, talagang dyan sila nag-cover sa katedral ng Palo. Diyan siya napaiyak. Dyan siya talagang lumuhod. Nung nakita Akala niya kung katapusan na niya. Love, are you there? Tinutuklap na nung hangin yung bubong. Love! Yes, Mel and Mike, nandito nga ako ngayon, ano. Tama ka, itong nasa gilid nitong church, no, sa right side, itong mass grave na meron po diyang nakahimlay na 200 to 300 po na mga nasawi nga nitong bagyong Yolanda. Papaalis na po, nakasakay na po ngayon sa mga oras na ito, itong Santo Papa. So, posibleng Mel, Mike, ay talagang dinaanan lang niya talaga itong mass grave at konting papakitang blessings lang at siguro nag-anda krus lang po ito or nag-antanda ng krus at saka po siya sumakay na dumiretso na nga po sa kanyang mobile car para nga po dumiretso na papunta sa airport. Ano? Tawagan naman natin ngayon si Jessica at mismong naroon sa loob ng airport. Jessica. Natanaw na natin yung convoy ng Santo Papa dito papasok sa airport. Alam mo, ramdam na namin dito sa kinatatayuan natin yung paglakas ng hangin. In fact, yung isang parte ng bleacher kung saan naroon yung choir, kaninang misa, ay tumumba. At meron din tayong nakuhang impormasyon dito. Ayan po, nakikita nyo po sa inyong screen. Dalawang portions po yung bleacher kung saan naroon yung choir kanina sa misa. Yung isa tumumba, yung isa intact pa. May isa pang impormasyon tayong nakuha rito, Mel, na may isang babae na sugatan, dinala sa ospital dahil nabagsakan ang isa sa mga speaker dito na ginamit sa misa kanina. At gaya nga ng sinabi ko kanina, naiintindihan na natin kung bakit kailangang paiklian yung schedule ng Santo Papa. Hindi lang tayo ang nagkaroon ng relief sa pagdating niya. Sabi niya, the visit was for me. Para sa akin, ibig sabihin nun na siya mismo ay may natutunan sa kanyang pakikisa.
how resilient the Filipinos are. And then sa gitna ng kalamidad at trahedya, nakakangiti pa rin tayo kasi malakas yung ating pagtuo na may Diyos na handang gumabay sa atin kahit anumang oras at sa mga panahon na tayo nangangailangan sa Kanya. Mga kapuso, ipagdasal natin ang matiwasay na paglalakbay ni Pope Francis pabalik ng Villamor Air Base. Alauna ng hapon, nakasakay na kami sa eroplano. Lumabas saglit ang tagapagsalita ng Santo Papa ni si Father Federico Lombardi. Aniya, kahit napakabilis ng mga aktibidad, masaya na rin ang Santo Papa dahil nagawa niya ang kanyang misyon. Well, Padre Lombardi said that maybe he was a little sad, but of course, he is happy because in spite of all this, in spite of the weather, the difficulties, he was able to accomplish the things that were planned. Sa biyahe pabalik ng Maynila, lalo pang naging matagtag, may ilang kinabahan sa aming lipad. Pero laking gulat ng lahat nang maya-maya na lamang, biglang tumayo sa kanyang upuan ang Santo Papa. Lumakad patungo sa isang pasahero at kinausap ito. Sa puntong iyon, nakalimutan ng lahat ang aming kaba. Saglit siyang ngumiti sa amin at ito ang nagbigay sa aming lahat ng lakas ng loob. Maya-maya, inanunsyong malapit na kami sa Maynila. Ligtas na nakalapag ang aming eroplano, ligtas ang Santo Papa. Salamat sa Panginoon. Dalawang pangalan ang tumatak na ng husto sa puso't isipan ng mga Tigalete. Yolanda na nagdulot ng hinagpis at Francisco na nagbigay ng pag-asa. January 18, ika-4 na araw ng papal visit. Mga kabataan naman ang kanyang kinausap. Alamin na po natin ngayon ang sitwasyon sa football field sa UST. Naroon mismo si Sandra Aguinaldo. Pope Francis! Pope Francis! Damang-dama ko yung energy ng mga kapwa natin kabataan, Ivana. At yan po ay nasa 24,000. Viva Santo Papa! Oh! Viva Santo Papa! Yung nakikita niyong video, yan yung pagpa-practice nila ng cheer. At isa nga sa mga nangunguna dyan sa pagtuturo sa kanila at pag-entertain na rin sa ating mga kabataan ay ang ating kapusong si Arnold Clavio. Sabik na itong mga tao rito. Talagang makikita mo sa kanila mga mukha yung matinding anticipation, yung talagang eagerness na makita ang Santo Papa. At yan, napapanood na natin, umuusad na po ang entourage ng Santo Papa papunta sa UST dito sa may bandang Espanya. Inabangan natin na kanya-kanyang angatan ng cellphones dito. Kadahan naman ng convoy ni Santo Papa dito nga sa may nagtahan bridge at sa pagitan nyo ng mabilis bridge. Ngayon, ang sinasabi iba ng ating mga kapuso, napakabilis naman ng pagdaan ng convoy ni Santo Papa. At ito nga, inatabayan na yung kanyang paglabag o pag-abak dito sa loob ng Papa. Siya na po yung pangatlong Santo Papa na bumisita rito sa University of Santo Tomas, isang Pontifical University. Ngayon ay naglalakad ang ating Santo Papa sa red carpet at sinalubong siya ng mga opisyal ng UST. Ayan, kumakaway ang ating Santo Papa sa mga naririto at lumalapit na siya doon sa kanyang papal chair. Pope Francis! Pope Francis! Ang napapanood po natin ngayon ay ang pagpirma ng Santo Papa sa kung tawagin mo, guest list. Ang unang nasa schedule ng Santo Papa dyan sa UST, Tita Mel, ay yung meeting with religious leaders. From the different religions, may kinatawan ng mga Buddhist, ang mga
Jewish, ang mga Hindu. Yeah, at ang Pilipino ay kakatawanin dito ni dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno. Chairman po kasi si Justice Puno ng Philippine Bible Society. Hindi tulad ng ibang meeting na naka-1, 2, 3 na pupunta, nakalatag. Ito hindi. Talagang nakikipagkaibigan lang siya, nakikipagkamustahan, at mukhang nagbibigayan din ng regalo. Ng regalo, no? To me, it's a very touching experience. We call him, Your Holiness. But to me, that is not only his title, but it is very descriptive of the character of the Pope. Kasama sa program itong Pope Mobile. Talagang iikot siya doon, ano? Kahit ako na-surpresa, ang location namin ngayon ay yung football field, pero lumalabas na talagang halos itong buong campus na talaga. Ayan, iba, nakikita nyo naman, no, talagang ito ang tunay na encounter with the youth. Talagang nalalapitan siya ng gusto at kinukunan ng litrato. Ngiting-ngiti rin ng Santo Papa, no? Masayang-masaya siya kasi kakaiba to, Melody Van, dahil talaga namang ito'y pagtitipo ng mga kabataan. Damang-dama ang energy, ika nga. Itong encounter with the youth, isa sa mga signature ng mga Santo Papa simula kay St. John Paul II. Kasi siya naglagay ng World Youth Day. So that means na nabigyan ng pansin ng simbahan ang kabataan. Ako po ay nagpalaboy-laboy sa kalye. Hindi ko na po alam kung saan ako tutuloy. Natutulog lang po ako sa tabing kalye. Hindi ko na rin po alam kung ano ang aking kakainin sa bawat araw. Marami na po ang mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao tumutulong sa amin? Sabay-sabay ng mag-aabitan May isa pang impormasyon tayong nakuha rito, Mel, na may isang babae na sugatan, dinala sa ospital dahil nabagsakan ng isa sa mga speaker dito na ginamit sa misa kanina. Primero de todo, una noticia triste. It's a sad news today. Ayer, mientras estaba por empezar la misa, yesterday as Mass was about to start, se cayó una de las torres como esa. a piece of the scaffolding fell. Y al caer, and upon falling, hirió una muchacha que estaba trabajando. It hit a young woman who was working in the area. Y murió. And she died. Su nombre es Crystal. Her name is Crystal. Sa mensahe ni Pope Francis sa UST, nanawagan siya sa lahat ng dumalo na ipanalangin ang nasawing si Cristel May Padasas. Pinangunahan niya ang pagdarasal ng Hail Mary at the Lord's Prayer para kay Cristel at ang kanyang mga naulilang magulang. Let us pray. Pequeña representación de las mujeres. And only a very small representation of females among you. Demasiado poco, ¿eh? Too little. Las mujeres tienen mucho que decirnos en la sociedad de hoy. Have much to tell us in today's society. Binigyang diin din ng Santo Papa ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa lipunan. Así que cuando venga el próximo Papa a Manila,
que haya más mujeres. So when the next Pope comes, please, more girls, women among the number. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Como dije recién, el núcleo de tu pregunta, the nucleus of your question, as I've said, casi no tiene respuesta. Also almost doesn't have a reply. Solamente cuando somos capaces de llorar sobre las cosas que vos viviste, podemos entender algo y responder algo. Only when we too can cry about the things which you said, are we able to come close to replying to that question. Los invito a que cada uno se pregunte. I invite each one of you here to ask yourself, ¿Yo aprendí a llorar? have I learned how to weep, how to cry? Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre, un niño drogado en la calle, un niño que no tiene casa, un niño abandonado, un niño abusado, un niño usado por una sociedad como esclavo. Have I learned how to weep for somebody who's left to one side? Have I learned to weep for someone who has a drug problem? Have I learned how to weep for someone who has suffered abuse? El verdadero amor es abrirse a ese amor que está primero. Real love is opening yourselves to the love that wants to come to you, Y que nos provoca una sorpresa. which causes surprise in us. Y a Dios decimos que es el Dios de la sorpresa. And we say that God is a God of surprises, Porque Él siempre nos amó primero. because He always loved us first. Y nos espera con una sorpresa. And He awaits us with a surprise. Dios nos sorprende. God surprises us. Dejémonos sorprender por Dios. Let us allow ourselves to be surprised of God. Walang tigil yung pag-ulan, ano? Pero yung disposisyon ng mga tao, talagang umuulan din dito. Yung saya, yung halakhakan. Parang hindi umuulan ng mga tao dito. Isang malaking fiesta rito. Karamihan po sa mga nakita nyo yan, hindi lang kaninang madaling araw, madilim na madilim pa. Kagabi pa po. Nagsisimula ng gumalaw yung papal convoy at ito, natatanaw na natin sa Santo Papa. At dito na siya, nakapote ulit na dilaw at naririnig ang hiyawan ng mga tao. At grabe yung emotion ng mga tao at yung kanilang saya. At nakita na natin, lumampas na siya dito sa intersection ng Taft at Quirino Avenue. Nasa harap namin ni Vicky Morales si Pope Francis. Lumiko, pumasok dito sa barikada. Hindi ito inaasahan ng mga tao dito. Hindi ito inaasahan ng mga tao dito. Papa Francisco, mahal ng Pilipino. Papa Francisco, Papa Francisco, Papa Francisco. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Peace be with you. Ito yung kauna-unahan kong multilingual mass setting, and ang challenge nga was to incorporate and to weave as many Philippine languages into one mass setting. No? But apart from the artistic challenge of fusing in Kalinga rhythms, Singkil rhythms, the Kundiman strains,
greater significance, I think, is the sense of inclusivity that the Mass tries to communicate. That we are all Filipinos despite our different expression. Special joy to me to celebrate Santo Niño Sunday with you. In these days, during my visit, I have listened to you sing the song, "We are all God's children." That is what the Santo Niño tells us. He reminds us of our deepest identity. All of us are God's children, members of God's family. He created the world as a beautiful garden and asked us to care for it. But through sin, man has defiled that natural beauty. Through sin, man has also destroyed the unity and beauty of our human family, creating social structures we perpetuate poverty, ignorance, and corruption. The Santo Niño also reminds us that this identity must be protected. The Christ child is the protector of this great country. When he came into the world, his very life was threatened by a corrupt king. Jesus himself needed to be protected. He had an earthly protector, Saint Joseph. He had an earthly family. He reminds us of the importance of protecting our families. And please, don't forget to pray for me. God bless you. Ang mga tao, sabi 6 to 7 million ang mga tao, umuulan. Nalagpasan pa natin yung record natin noong 1995. Umuulan. At talagang very eager yung mga tao na makita ang Santo Papa. Your love for the Filipino people is stronger than all typhoons. Your love is typhoon-proof. We will always bask in the sunrise because you have brought us awesome sunshine to last us many lifetimes. Mabuhay, Santo Papa! Mabuhay si Kristo! May Almighty God bless you, the Father, of the Son, of the Holy Spirit. At naganap na nga ang pinaka-aabangang huling misa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Mahal Pilipino! Iwagaway natin ang ating mga panyo! We love you, Papa Francisco! We love you, Papa Francisco! We love you, Papa Francisco! Maganda ang panahon dito po sa Villamor Air Base. Tama-tama sa pag-alis ng Santo Papa. Good weather. There are top 3 impact of the papal visit sa ating bansa. Una, sinasabi nila na itong papal visit na to
ay naging pagkakataon sa tinatawag nilang renewal of faith. Ikalawa, sinabi ng mga respondents natin, naramdaman ng mga Pilipino na tayo ay espesyal at tayo ay kabahagi ng isang pangkalatang simbahang Katolika. At ikatlo, mga kabataan. Sabi nila, yung mga kabataan daw ngayon ay muling nagkaroon tinatawag na spiritual focus. Natapos lang yung sa loob ng Kalayaan Lounge. Para mga ano lang yun, Tita Mel, mga greetings, konting siguro palitan ng mensahe. Sa airport. Pero dito sa harapan mismo ng eroplano, andito pa yung mga bata at nandito pa yung mga nangangarap, yung mga nagnanais na makalapit sa Santo Papa habang siya ay naglalakad sa red carpet. Doon ako naniniwala sa sinasabi nila na pag nakadaupang palad mo ang Papa, merong kakaibang pakiramdam na hindi natin ma-explain. Kahit hanapan mo ng salita sa diksyonaryo, wala kang makahanap na salitang aangkop dun sa kakaibang karanasan mo. Para sa talagang, he saw himself. Parang totoong tao siya na napakadaling lapitan, na napakanatural. Simple hanggang sa huli. Bit-bit ang kanyang sariling bag na nagpapakita raw ng kanyang kababaang loob. Nagpaalam na ang People's Pope sa Pilipinas. Pregando dopo questa catastrofe, pensare ai miei peccati e a quella gente è stato forte, un momento molto forte. Nel momento della messa lì io mi sono sentito come annientito, quasi non mi veniva la voce, no? Ma non so cosa mi è successo, forse sia l'emozione, non so. Sa lahat ng mga mensaheng iniwan sa atin ng Santo Papa, iisa lang ang kanyang punto. Hindi tayo nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Lahat tayo, anuman ang relihiyon o paniniwala, may pananagutan sa isa't isa.